'Pag mahal mo yung isang tao, mahalaga siya, ang laki din ng impact niya sa'tin kapag na-hurt, ayun, puwede na tayong ma-hurt. So tama ba na sabihin na ang bahay o ang pamilya, it Mm. can be both a source of love and belonging, but also a source of stress and emotional harm? Kaya parang ang hirap nilang iwanan kahit na nandun yung nagiging toxic sila. Kasi ayaw mo din naman matawag ka na wala kang utang na loob na anak. This is about you. Be the master of your own life. So angkinin mo muli ang inyong oras. Let your ambition be guided by faith. That, my dear friends, is what makes a life worth living. So always pause, always ask, always wonder, what's next? Hello, hello! Welcome once again. Nandito na naman tayo sa What's Next with Jovit Moya. Dito natin ina-unpack ang mga ups and downs sa buhay natin at ipinapaalala sa ating lahat na sa biyahe ng buhay, you are not alone. Mga kaibigan, tingnan nyo po lagi ang ating mga social media page. I-share nyo naman sa mga kaibigan nyo o sa mga kamag-anak nyo that would be interested. And syempre, kahit hindi sila interested, make them interested. O, di ba? Kasi marami tayong pinag-uusapan dito na talagang makakatulong sa ibang tao na merong mga doubts, na merong mga pinagdadaanan, na merong mga something sa buhay. So tandaan nyo mga kaibigan, follow us on social media. Nandyan ang Facebook, nandyan ang IG, ang TikTok, ang YouTube, Spotify, at kung ano-ano pa. What's Next with Jovit Moya. So, ayan, ito na po ang ating February natin na episode, no? Yung about love, yan. Pero, gasgas na yung mga love ng jowa-jowa. Ngayon, pag-usapan natin, love that heals. Yan. Kadalasan ang buwan ng Pebrero, mga kaibigan, ay all about romantic love. Diba? Mga jowa times. Ang pagmamahal sa mga partners o mga future jowa. Pero ang love ay maraming anyo. At isa sa pinakamahalaga ay yung love na nagbibigay ng emotional safety, honesty, healing, yung plataforma ng pagkatao natin. Yung sa pamilya. Yan. Sabi nga nila family should be our safe space. Pero, may mga ilan sa atin, nagiging komplikado ang love kapag hindi nakikilala o pinapansin ang mga emosyonal na sugat natin. Diba? Ang pagpili ng magsalita, pag-set ng boundaries o gumawa ng emotional distance, yan ay kadalasan nagdudulot ng guilt, grief, confusion. Kahit alam mong kailangan ito para sa personal growth. So sa episode na ito, makakasama pa rin natin si Rian Portugues. Yan, mas kilala siya bilang your millennial psychologist. So mga kaibigan, pag-usapan natin, when does love feel na hindi na siya safe? So bago na tayo mag-usap tungkol sa boundaries at healing, kailangan dun muna tayo sa umpisa. Kilalanin muna natin ang lugar na dapat sana ay safe. Ang ating tahanan. Bahay mo, safe space ba? Kasi, di ba, Rian, hindi lahat ng bahay ay safe space. Hindi lahat ng inaakala natin na refuge ay refuge, di ba? Hindi lahat ng inaakala natin na masasandalan natin ay masasandalan pala. So paano malalaman ng isang tao na hindi na emotionally safe ang kanilang home environment kahit walang physical violence? Madali lang po yan. Itanong natin kay Rian. Rian, ayan. Yeah. So we're talking today about yung dapat natin na refuge ay hindi pala refuge. Mm-hmm. At kanina binanggit ko kasi kahit walang violence. Akala kasi ng tao yung violence lang, yung nagulpi ka ng magulang mo o ng jowa mo, that's it. Hindi po Kasi kasama dyan yung emotional pain, yung emotional torture. Maraming paraan yan So, your thoughts?
Pwede rin yun sa ganong klaseng paraan ano, na pwedeng hindi safe space yung isang tao o kaya isang tahanan kapag kunwari wala masyadong communication. 'Di ba, kailangan natin ng ano, eh, ng tao na makakausap o kaya naman kahit papaano hindi man makakausap, yung maramdaman mo kahit walang words na present sila, 'di ba? Na-e-express in a different way kahit sa actions na nag-aalala sila para sa'yo, 'di Mm. ba? So, kaya kapag kunwari, eh, nasa silent treatment ka, wala masyadong communication, tapos lagi mong nakikita or nawi-witness na nagsisigawan, nagtatalo, o kaya hindi man sa'yo sinasabi particularly na may problema sa'yo, pero naririnig mo na isa ka dun sa nagiging problema na para bang pabigat ka, 'di ba? Hindi Awkward, directly 'di ba? sinasabi Hindi mo alam awkward. Parang mafi-feel mo na hindi siya safe space. Yun. So, totoo yun. May times na hindi physical pero emotionally affected ka dahil dun sa mga nakikita mo tapos naririnig mo sa tahanan. Pero sometimes may environment naman that you're afraid to speak up. Mm. 'Di ba? Oo. Baka At mapagalitan ka or 'di ba? Sometimes gano'n, eh, para kang, you know, you're walking on eggshells kasi masala ka sala sa lamig, sala sa sala init, sa may inyo. gano'n, eh. Oo, yun yung mga type of household na kung saan may mga matitinding expectations na kapag anak ka, ito dapat yung mga gagawin mo. 'Di ba, puwedeng example nito yung dapat ganito yung grades mo, tapos 'pag hindi mo na-achieve yung grade na hinihingi sa'yo, 'di ba, parang iba yung trato o kaya parang paparamdam okey lang, pero sa itsura parang disappointed. Hindi man sasabihin sa'yo na disappointed sila, pero sa actions parang mafi-feel mo tsaka sa facial expression, parang disappointed sa'yo. Mm. Dahil may mga bagay na hindi mo na-fu-fulfill. Minsan pa nga lumalabas yun sa mga simple comments na, "Buti naman pinsan mo maigi pa yung pinsan mo." Na iko-compare ka pa sa iba. Oo. So, siyempre nafi-feel mo na, "Hala, ano ba yung dapat kong gawin?" So, 'pag gano'n yung nangyayari, may mga matataas na expectation na kailangan mong mag-perform sa loob ng tahanan, nandun yung pakiramdam na parang nakakatakot magkamali. Kasi may expectation, eh, tapos may mga consequences. Ito yung mga expectations of greatness, Yes, ng magulang sa anak. Kasi gusto nila sikat yung anak nila, nakakaangat yung anak nila anak sa nila. peers, May everything else. pagmamalaki sa kamag-anak, Na pagmamalaki. yun. Paano naman yung cultural expectations? Katulad minsan yung utang na loob, yung kailangan mahiya ka naman, kailangan makisama ka. Meron ding emotional strain yan, di ba? Lalo na kung nasa probinsya kayo, lumipat ka ng Manila, makikitira ka kay tita o kay ninang, may ganun, eh. Oo, tapos parang yung utang na loob na yun kailangan mong bayaran ng habang buhay. Oo, oo. 'Di ba? Yun yung mga concept na ano kasi actually sa psychology, at least sa psikolohiyang Pilipino, yung konsepto kasi na sinasabi ngayon na utang na loob, eh, parang yun yung tinatawag na colonized concept na Correct. parang 'pag sinabing utang na loob habang buhay mo siyang babayaran, transactional siya. Pero yung utang na loob talaga na base dun sa sinasabi sana, pero kasi nag-evolve, eh, 'no, naging colonized na concept siya. Pero originally 'pag sabing utang na loob, yung makapagpasalamat ka dun sa isang tao out of gratitude. Correct. Parang nabayaran mo na yun, eh. Kasi nga pinagbutihan mo naman, may ginagawa ka naman din na hindi ka talaga totally hindi siya sobrang strict na kailangan equivalent siya. Out of alam mo yun, ginagawa mo siya out of gratitude, out of compassion, out of love, nang hindi ka laging pinipilit. Ganun yung pakiramdam nung na sa utang na loob na yun, kapag nagawa mo ng makapagpasalamat, and alam mo yun, hindi siya ginagamit para maging weapon mo na i-hold mo 'tong tao na Oo, 'to may, na may ganyan, may guilt. oo, 'di ba, na Ako nagpaaral sa'yo. oo, isusumbat mo siya, Oo. ganyan. Hindi gano'n yung konsepto sana na gano'n, ano. So, totoo yun, may emotional strain yun kapag meron tayong gano'ng klase ng expectation na dahil ginawa natin na mabuti 'to, ngayon natatakot tayo na baka sumbatan tayo sa future. So, yun kaya nagiging maingat ka kumilos, pinapaliit mo sarili mo. Eh, sa tingin mo ba ito ay nakaka-cause ng emotional strain? Dahil I'm sure stressful ito. Oo, kasi ang tine-take in mo na mismong responsibility, ina-assume na sa'yo na ikaw na bahala sa akin. Kasi nung bata ka, ako nagpalaki sa'yo, eh. Ako nagpaaral sa'yo. So, pero kung sana yung nagiging approach natin ay hinahayaan natin 'tong mga tao na 'to na mag-grow muna sila sa sarili din nila, na hindi masyadong obligado na kailangan ganito yung klase ng support. Kasi yun yung mahirap, eh, kaya parang walking on eggshell ka kasi nilagyan mo na kaagad ng itsura tsaka number kung ano yung dapat niyang gagawin. Pero alam mo kasi ang pasasalamat comes from the heart, eh. True. It is not forced. Oo. It should not come with a value. Oo. Kaya yung mga nakakaramdam ng ganyang may utang na loob, ang bigat-bigat sa pakiramdam nila. Na pakiramdam nila na buhay sila na parang, yun nga, ATM,
para lang sila nabuhay, para suportahan yung pamilya, kasi utang na loob ko 'to kasi sila yung nagpalaki sa akin. Hindi dapat gano'n kasi. Kaya totoo yun, may emotional strain yun, yung pakiramdam na nabubuhay lang ako para sa kanila. So, nasaan na ako? Yun yung Wala na question. yung Nawala na yung identity. cellphone, nawala na yung identity niya. So, dahil doon parang ano nang gagawin ko? Kaya everyday pagbabangon niyan wala nang ganang pumasok. Kasi alam niyang walang babalik sa Pero hindi kaya kasalanan din nung iba na matatanda na sabihin, "Ay, ako na magpapalaki ng anak mo." May gano'n, eh. Yung si Oo. kuya, para investment niya yun, para alam niyang meron siyang minsan may gano'n, eh, may Oo. may return of investment. Oo. Yun din, gano'n yung ginagawa minsan ng mga ibang generation. Kaya sana yung mga nakikinig po sa'tin ngayon, 'wag natin sana iparamdam 'to dun sa mga taong nagbibigay sa'tin ng support na, parang habang buhay siya. Somehow, at some point, 'di ba parang pagkakataon din 'to para ma-express din natin yung love natin sa kanila at care. Paano natin mapaparamdam yun? Yung kunwari sinusuportahan nila tayo sa kung ano lang yung kaya nila. At hinahayaan din natin sila na, "Uy hindi, okey lang yan, tabihan mo na din yung sarili mo. Yung binigay mo sa'kin na 'to, okey na 'to." So, parang natututo din tayo siyempre eventually na mula dun sa mga binibigay nila sa'tin, may ginagawa din tayong paraan para kahit papaano nasu-sustain natin yun, pinapaikot din sana natin. Hindi yung parang kailangan lagi tayong mag-aabang at hindi na tayo gumagawa ng paraan para matulungan din natin siya, alam mo yun? So, Correct. parang paraan din ng pagmamahal yun, eh, na inaalagaan mo din yung isang tao na tinutulungan ka, na hindi lang tayo aasa lagi sa kanya. Kasi kapag tinawag na pamilya, dapat tulungan. Hindi dapat isa, dalawang tao lang yung Correct, gumagawa, 'di correct. ba? So tama ba na sabihin na ang bahay o ang pamilya, it Mm. can be both a source of love and belonging, but also a source of stress and emotional harm? Yes, puwede. Yun yung parang dual yung ano niya 'no, dual yung nagiging role niya sa'tin. Pero totoo yun. Kaya nga minsan kapag nararamdaman mo na 'di ba, kapag mahal mo yung isang tao, mahalaga siya, ang laki din ng impact niya sa'tin kapag na-hurt, ayun, puwede niya tayong ma-hurt. Nandun yung possibility na ma-hurt tayo nung tao na 'to na mahalaga sa atin. So, totoo yun, puwedeng source of stress din sila kasi kapag may mga bagay na nangyaring hindi maganda sa kanila, naapektuhan tayo kasi nga nagke-care tayo dun sa tao na yun. Pero sana hindi maging malabo yung ganong klase ng linya kasi may times na feeling natin, baka isipin natin, kaya ako na-hurt kasi sobrang mahal ko sila. Pero hindi dapat laging gano'n yung perspective na parang, alam mo yun, nino-normalize mo yung pain kasi inisip mo na part naman kasi 'to ng proseso, parang ganyan, na okey lang kasi titiisin ko, magiging martir ako kasi nga mahalaga sila sa akin. So, meron pa din certain na boundaries tayo na dapat ma-establish na pinoproteksyonan mo din yung sarili mo. So, paano natin malalaman yun? Alam mo yung generation ko, yung mga matatanda, walang boundary nung pakikialaman ka talaga ng kapit ng mga kamag-anak mo. Ay, 'Di alam, ba? walang personal boundaries noon. Feeling nila pag miyembro ka ng pamilya, kaya ka nilang pakialaman. Ako ang tito mo, ganyan. I don't Anak ka care. namin, Oh, 'di ba? I don't care. Di naman ikaw nagbabayad ng kuryente ko, pakialam sa buhay ko. 'Di ba? 'di ba? I mean, in the Western world, normal to walk away. Bakit ang mga Pilipino hindi nakaka-walk away? Or bihira sa Pilipino nakaka-walk away? Kasi nandun yung mahalaga yung pamilya, pinapahalaga natin pamilya kasi collectivist tayo. Yung part na yun kung bakit, ang hirap kasi dahil nga pinapahalaga natin yung family. So, kapag kunwari nagde-deviate tayo dun at nagiging maging independent, nandun yung pakiramdam na, ay wala kang respeto. Pag hindi ka masyadong sumasagot kaagad or medyo alam mo yun, nag-establish ka nung mismong distance mo konti kasi nga pina-process mo sarili mo. Sabihin, Puwede hindi ka din na nagla-love. oo, Hindi mo sila mahal. "Di mo na ako mahal, or di ka na wala kang utang na loob." Pagsasagot ka naman, 'di ba, kasi kailangan mo din naman i-communicate yung need mo. Puwedeng form of disrespect din siya kasi meron din tayong, kumbaga pagpapahalaga dun sa mga taong may authority, eh. Like yung parental figure, 'di ba, yung may mga posisyon may gano'n tayo, eh. Yung power distance na tinatawag. So, kapag sasagot ka, eh, tinuturing nga natin sila na mas nakakatanda sa atin, 'di ba? Ito a factor in how people perceive themselves, di ba? Mm, Yung identity nila is inextricable from the family. mm. Sabi mo nga, family-centric tayo kanina, sabi mo Oo. eh. Kaya parang ang hirap nilang iwanan kahit na nandun yung nagiging toxic sila. Mm. Kasi ayaw mo din naman matawag ka na wala kang utang na loob na anak. Kasi siyempre nandun yung pakiramdam mo may responsibility ka sa kanila na suportahan sila kasi nga pinalaki ka Yeah, but nila. you don't have to be there. You can do that from afar. Yeah, pero That's what our OFWs do. oo, pero nandun yung marami sa mga Pilipino pa din nahirapan silang lumabas dun sa tahanan nila kasi
marami din ng factor yon kasi pwedeng naisip nila kapag lalabas sila doon instead na makatulong pa yun lalo sa kanya, eh, baka mas lalo siyang mabigatan. Kasi aminin natin, yung iba hindi makaalis sa bahay nila kasi finances din. Mm. So, doble yung magiging effort niya. So, mababayaran niya sarili niyang bahay or renta. So, supportahan niya pa family niya na baka nagre-renta din. So, yung iba, for economic reason, nagsistay na lang sila sa tahanan nila kasi feeling nila yun yung mas makakatipid para sa kanila. At the same time, syempre, ayaw naman nila lumayo kasi nasanay na sila doon. So, ang daming mga factor din na pwede i-consider kung bakit ang hirap talaga mag-walk away. Pagdating sa kaya nga sa atin, di ba, usong-uso extended family. So are we weaker? Mahirap masabi na weaker kasi may mga strength din naman pagdating sa collectivist culture. Okay. Feeling ko, hindi natin nagagawa yung right approach kung paano mas maging, alam mo yun, mas maging mag-flourish tayo as a together, di ba? Kasi may times na collectivist tayo na parang pinapahalaga natin yung family, yung group. Pero, yun nga, paano ba natin siya may apply halimbawa sa workplace na hindi tayo masyado ding evasive or halimbawa paano din siya to the point na dapat nakakapag-establish pa din tayo ng konting respeto or boundaries sa individuality. So feeling ko hindi lang nagagawa ng ng kung paano siya ina-apply. Like pwede naman na pinapahalagahan natin or leaning towards tayo dun sa pagiging collectivist or pagiging group family-centric. But at the same time, pwede rin naman natin i-welcome yung ibang mga aspeto tulad ng pagsiset ng boundaries. So feeling ko nahihirapan ang marami sa atin na magkaroon ng pag-set ng boundaries, magkaroon ng nuances doon. Kasi hindi naman equivalent yun na nagsiset ka ng boundaries, wala ka na kagad na utang na loob. Pwede ba proseso ko muna itong nararamdaman ko kasi nag-away tayo. Correct. Yung mga ganong halimbawa, no? Pero ako, feeling ko, may mga taong gusto naman lumayo. Oo. So, ang option nila, imbis na just to walk out the door, mag-aasawa ng maaga. Ayun, totoo. Yun ang excuse nila para lumayo. Oo. Kaya ang dami nating mga bata pa lang, may anak na, may ganito, may asawa. Bakit? Kasi yun ang nakikita nilang means to get away. Oo, yun din. Totoo din yan. Nagkakaroon tuloy sila ng maagang asawa kasi feeling nila, yun nga yung magiging reason. Kailangan nila lagi ng reason para makaalis. Kasi hindi valid reason yun na Umalis yun kasi may pamilya na. Oo. Ayun, nag-asawa. Oo, diba? Minsan yun din yung reason nila para hindi na sila mag-support sa family nila. Diba sabihin, ay wag na yung ate mo, wag mo na yung kuya mo kasi yung kuya mo may pamilya na yan. So, one problem, nagkaroon ng another problem. Oo. Diba? Pero tanong, ready din ba sila magpamilya? Yun nga, kaya one problem naging another problem. Diba? Kasi kadalasan, hindi sila ready to financially, emotionally, di ba, para magkaroon ng pamilya. Pero dahil lang sa goal, na gusto na umalis na sa family nila. Correct. Kaya sana yung mga nakikinig ngayon, di ba, na maging valid reason sana yon na magbigay tayo ng spasyo dun sa mga mahal natin sa buhay. Diba? Para, alam mo yun, pero kung sakaling nga, kung marunong lang talaga makinig ang mas marami sa atin, hindi mo na kailangan umalis ng ganun, diba? Kaya, hindi madali, hindi naman bigla yung magdesisyon na umalis. These are usually, it builds up over time. So, don't be afraid na to say na, alam mo, hindi na emotionally safe sa akin, hindi na ako nakakapagpahinga sa bahay ko. Realize it. Ito, para sa akin, personal ko to. Of course, siyempre, dito ang ating expert na resource person. So, para sa akin, you know what? Walk away. If you cannot set a firm boundary that people will follow, that this is my space, my boundary, don't get in here. If they can't follow that, walk away. Because you have to protect your boundary. Tandaan nyo mga kaibigan, mahalaga kayo, mahalaga din ang boundary nyo para sa inyo. So, pwede rin ba nating tawaging grief yung nararamdaman nila on the death of their boundaries? Oo, pwede rin yun. Kasi pag sabi natin grief, ito yung common response natin or natural response natin dun sa sense of loss. And when we talk about loss, hindi naman to physical loss lang na namatayan ka na mahal sa buhay, but pwedeng sense of identity mo nawawala. Pwede rin yung lost time kasi instead na nagkakaroon ka ng oras para sa sarili mo, magkaroon ka ng career growth, mas makilala mo pa sarili mo or mag-asawa, magjowa ka, hindi mo na magawa yun kasi iniisip mo yung family mo. So, pwede nagkakaroon ka din ng grief eh. So, tama naman yun na pwede tayong mag-walk away sa family natin. Pero marami sa mga na-notice ko mga Filipino, ang hirap sa kanila mag-walk away sa family kasi hindi sila ganun ka-ready din. Hindi lang dahil sa emotions but more of sa financial. So at saka yung mismong nafi-feel nila na nakaka-guilty din na umalis kasi feeling nila masama silang tao, masama silang anak. So sa nakikinig,
pwedeng i-remind mo yung sarili mo na hindi ka naman talaga totally masamang tao kung sakaling nagsiset ka ng boundaries. Mag-start ka ng maliliit na bagay na kaya mong makapag-establish ng boundaries. Hindi man sa physical space, mag-start ka muna sa emotional aspect, 'di ba? Na paano kaya mapapractice na hindi ako nagigilty kapag hindi ko nabibigay yung laging expectations nila. I-practice mo sa maliliit na bagay muna. Example nito yung kung dati-dati buong sahod mo binibigay mo sa kanila. So, pwedeng subukan mo muna na medyo bawasan mo ng konti. Ini-inform mo sila kung ano lang yung kaya mo for now kasi meron kang pine-prepare na kung ano-ano. So, ano mo muna yun. Mag-set ka muna ng ganun. So, pag nagawa mo yun, saka mo expand sa paunti-unti hanggang sa eventually makayanan mo na dahil nakakaipon ka na, magano ka na, physical distance na, yun, mag-solo ka na. Kumbaga, hindi naman siya automatic na parang agad-agad ka nga alis. Pwede rin mga small steps para ma-achieve mo yung independent ka na. Tapos nare-ready mo din yung family mo na nasusuportahan mo sila. Kasi parang feeling nila automatic nga na bad sila kapag umalis ka agad. So, pwede naman yun, no? Na parang ini-inform mo din sila ng paunti-unti na ito yung goal mo. Kumbaga eventually, kailangan umalis ka din. Parang, kasi meron ka din life na kailangan mo din gawin. Na hindi mo kailangan mag-asawa kagad. Kasi kung gusto mo naman i-enjoy pagiging single, valid reason din naman yun na single ka, tapos nag-iipon ka for yourself. So, Oo. ito naman when they leave, if they find the courage to leave, Oo. if they find the courage and the opportunity to leave, syempre, sa una yan, may konting grief. Lumayo ka, may loneliness factor yan. Oo. Kasi humans are creatures of habit. So, nandiyan pa yung grief for losing a family after you start to walk away. Pero that becomes exacerbated dun sa guilt trip naman na gagawin sa'yo ng pamilya mo. Totoo yan. So, how do people cope with this? Oo. Do they cut communication? What should they do? Pwede naman yan na spectrum 'di ba? Parang spectrum ibig sabihin, parang before ka magpunta dun sa no contact, pumunta ka muna dun sa less frequent na contact, 'di ba? So parang pwede mong subukan na hindi ka kagad laging nagre-reply, pwedeng dun muna. Pero nandun pa rin naman yung communication kasi kino-communicate mo pa rin naman yung mga needs mo tsaka yung nafi-feel mo sa kanila. Hanggang sa masanay ka na kaya mo na hindi kagad nagre-reply, 'di ba? So kung ano lang yung kaya mo paunti-unti, kumbaga ginagawa mong mas frequent. Tapos in terms of, kasi dahil quality ng connection yung medyo na babawasan, baka it's also important na maging open ka sa ibang mga tao na parang magkaroon ka ng bagong connection. Di ba? Para ma-feel mo na meron ka din support system outside ng family mo. Para makita mo yung, yung sarili mo na, ay, kaya ko din pala mag-form ng connection bukod dun sa family ko. Bukod din dun sa friends na meron ka, baka kaya mo pa magkaroon ng iba pang support, di ba? Bukod dun sa nakasanayan mo. So ano ang common misconceptions ng mga magulang, for example, or ng mga nakakatanda, hindi naman lagi magulang, minsan tiyo, tiya, lola, 'di ba? Na kapag ikaw ay lumayo na, ang isang individual ay lumayo sa kanila. Ano bang usual misconceptions na thought process ng mga 'yan? Ang common diyan yun nga, na yan, parang makasarili. Yun yung common. Makasarili o selfish ganyan. Walang utang na loob. Pero hindi kaya nila naiisip na sila ang nagiging selfish at that time? Syempre kapag mga ganyan, 'di ba, dahil sila yung sentro ng buhay nila, di nila kagad yun naiisip. Kaya nga common response, yun yung common response nila sa mga taong lumayo, tapos nagagalit yung mga tiyo, tiya, o kung sino mang family member mo na nilayuan, common response na magalit yan. Hayaan mo lang. Feeling nila rejected sila. Oo. Imbis na feeling nila na, maybe they're Kailangan just niya ng protecting themselves. Maybe they need space. Oo. Wala tayong concept ng space eh. I mean, that's never been taught sa Pilipino. The Filipino has always been taught kamag-anak incorporated. Oo. So yung personal space has never been part of our culture. Siguro ngayon, the younger people are beginning to learn what personal space is. So, 'di ba? So itong rejection na ito yung siguro yung feeling na rejected kahit di naman sila rejected, baka siguro nandun yung sabi mo nga kanina may anger. Oo, pwedeng normal na maramdaman nilang magalit talaga sila. Kaya yung mga umalis, 'di ba, magi-guilt trip sila doon. Maganda na ma-remind ka din, normal response lang to na magalit sila kasi umalis ako. Eventually naman nakakapagano naman sila, nakakapag-isip naman sila kung anong ibig sabihin ng space na yon. Pero hayaan mo din sila na iproseso yon sa paraan na alam nila. Tulad na magalit sila, masabi nila na wala kang utang na loob. Kapag okay na kayo, humupa na rin naman, magkakaroon din naman ng pagkakataon na pwede kayo makapag-usap at ma-explain kung
ano ibig sabihin ng space na yon. Pero ang normal response, magagalit at magagalit sila. Pero part yun ng proseso na matututo din sila sa sarili nila. Tinuturuan mo din sila kung paano somehow na irespeto yung boundaries mo. Tinuturuan mo din sila na gumawa ng paraan kung paano din nila makayanan ng wala ka. 'Di ba? Matutunan na magtiwala sila dun sa kakayanan mo. Kasi pwedeng itong mga parents na 'to, mga tiyahin mo, nakikita ka pa rin nila as a kid, as someone na pinalaki nila na baka nandun yung takot nila, kakayanin ba Tumanda ka na yan? pero yung perception nila sa'yo hindi pa tumatanda. Oo, anak ka lang, ano lang kita, parang 'di ba, laging gano'n, eh. So, tinuturuan mo sila na makita ka in a different way na, oo nga, malaki na siya. Kailangan din naman niya ng space para sa sarili niya. Aabot din naman yun dun sa punto na maiintindihan nila kung ano ibig sabihin ng space na yun. Pero for now, hayaan mo din sila iproseso yun sa sarili nila. May gana talaga magkaroon ng ganong klase ng communication kapag medyo naging okay na. Pero kadalasan ito'y nangyayari dahil ganito rin pinalaki yung magulang natin. Pwede, oo. Di ba? So our parents are also shall we say victims, hindi ba? Victims parang naging cycle siya. Oo. Anong dapat, should we break the cycle because we recognize it? Oo, kaya nga yung pag-leave mo dun sa household na yon na unti-unti, sabi natin unti-unti sana yung gagawin mo para nare-ready din sila psychologically dun sa proseso na magiging independent ka para mabawasan din yung guilt mo kasi naisip mo na before mo naman siya gawin, ni-ready mo naman na sila. So, yung pagbe-break ng cycle na yon, pwede yon by trying to change the pattern. At yung pattern na ginawa mo, hindi ka, di ba, nag-decide ka na lumayo, pero hindi ibig sabihin na lumayo ka. Nandun yung tinitimpla mo din na nagbibigay ka pa rin naman ng support pero sa paraan na kaya mo lang. At hindi mo nililive yung expectation nila parati na dapat perfect ka na bata or ganitong kang type of person. Correct. Oh. So, yun, pwede yun. Yung mga ganong klaseng decision, nakakatulong siya para maturuan din yung mga tao na to or yung family member na, okay, capable naman siya and okay nga, karapatan naman talaga niya yun. So, I've heard some people that I know say, I am not my parents. I do not want to be like my parents. I want to be like my parents because my parents were wonderful people. They were very liberal. They respected space. Space was very important. Education was very important. But they were also very, very open-minded. These are the most liberal people I've ever met in my life who are academicians. So, but of course, that comes from other factors, but not everybody has parents like that. So sometimes may mga maririnig ka, I am not my parents. I want to be different. I'm not going to treat my children the way my parents treated me. Di ba? Di ba? Parang mas magandang trato ko sa mga anak ko. Pero in the process, nagiging spoiled naman yung mga bata or nagiging pasaway naman yung mga bata. Paano ba? How do we arrive at the balance? Anong advice mo to parents now na nakikinig or yung mga future parents now? How do they strike that balance? Papasok pa rin dun yun sa awareness eh. Like, tsaka yung acceptance ng situation. Kasi may mga na-witness din ako na ayoko maging katulad nitong tao na to. Pero dun sa process, hindi yung katulad ng na-mention mo, but more of mas lumala siya. Yung gano'n, yung parang hindi mo namalayan yung ayaw mong tao, naging ganun ka sa proseso na yun, mas malala pa. So the cycle continues. The cycle continues, mas malala pa yung nangyari. So, paano nangyayari yun? Yung acceptance na ine-explore mo, nina-navigate mo yung experience na, kasi may times na kapag ayaw natin yung isang tao, any thought or any idea na magpapaalala dun sa tao na yun, ayaw natin i-welcome dun sa consciousness natin or sa awareness natin. So, dito dapat yung bahagi ng proseso na medyo mahirap man siya, pero worth it siya kasi ine-explore mo siya. Ano kaya yung meron dun sa connection mo sa kanila kung bakit ayaw mo siya? So, i-navigate mo yun, i-work out mo anong meron dun sa kanila na ayaw mo. Dapat clear sa'yo kung ano yung ayaw mo dun. At ano din naman yung mga bagay na kailangan ma-pinpoint mo na baka meron din naman silang nadulot na maganda. Correct. So, para masabi mo na ayaw mong maging katulad nila, kailangan ma-pinpoint mo particularly yung mga areas na dapat hindi mo tutularan. Hindi yung parang iiwasan mo na ayaw ko maging tulad nila. Anytime na may magpapaalala sa'yo nun, hindi mo wini-welcome. Hindi mo namalayan yung daanan kung papunta doon sa pagiging parent mo. Nakatapak ka na, naging ganun ka na. Pero hindi mo nakita yun kasi naging blinded ka dun sa mga areas na yun kasi hindi mo in-explore. Correct. So, importante na malaman mo bakit kaya nagkaganon. Kasi minsan,
Inisip mo, protective ako sa anak ko kasi mahal na mahal ko siya. Baka ganun din naman yung parents mo eh. Correct. Protective sila to the point na ayaw nilang umalis ka. Hindi mo lang naintindihan Hindi mo sila. lang naintindihan. Hindi mo naintindihan kasi hindi mo na-explore. Kaya nga maganda, tingnan mo maigi yun sa awareness mo. Anong meron sa parents mo na ayaw mo? Anong meron dun sa connection na ayaw mo? Pero ano din yung mga bagay na gusto mong i-retain na natutunan mo naman kahit papano sa kanila, ibigyan mo rin naman sila ng credit sa mga areas na meron naman sila na dulot na maganda. And then yun yung iti-take in mo. Yung pagmamahal, yung Mm-mm. coming up with a safe space at home, Mm-mm. that requires empathy. Yes. Pero meron din tayong, pero to maintain Mm-mm. yung ating mental health, Mm-mm. it also requires boundaries. Mm-mm. So, paano mo babalansehin yun? Siyempre, di ba? Sometimes gusto mo pakialaman yung tao, but you wanna give them space also. Oo. So, paano binabalanse yan para maging conducive sa mental health, sa safety natin emotionally, intellectually, ang bahay? So yung in terms of empathy naman, lagi naman dapat yan may boundaries din eh. Like halimbawa, in terms of pagiging safe space, hindi porket na nakita natin yung isang tao na meron siyang problema, mag-empathize ka, tapos bigla mo lang siyang kinausap, tapos ang dami mo nang sinabi sa kanya. So kasama dito yung pagiging safe space na pwede mo naman siyang kamustahin, but at the same time, nandun din yung feeling na ready ka bang pag-usapan. Nag-a-ask ka ng permission. Yun yung boundaries. Pag hindi siya nag-open up sa'yo, nandun. So kumbaga talaga, ikaw mag-i-initiate, pwede bang pag-usapan? Oo. Pero wag mong pilitin. Oo, hindi Yan talaga ha, maliwanag yon. Oo, hindi natin fino-force yung isang tao na mag-share kagad siya nung nafe-feel niya. Kasi minsan, sila mismo, tsaka ito din, bukod sa bibigyan natin sila ng space at nag-ask tayo ng permission, make sure na kapag kunwari may isang tao, hindi kagad nag-open up sa atin, hindi natin tinitake personally. Bakit? Kasi minsan nafe-feel natin, hindi ka nag-open up sa akin, hindi ba ako safe space? Hindi ba ako ganito? Etc. etc. Iniisip natin na yung problema nila, tinitake natin na issue natin. Which is hindi naman. Minsan hindi sila nag-open up kaagad kasi bukod sa gusto nila ng space, pwedeng nahihirapan silang i-put into words yung experience nila. Kasi sila nga mismo di nila maintindihan eh. So, paano ko pa ikukwento sa'yo? Baka lalong maging magulo lang siya. So, yung magkaroon kayo ng opportunity na maintindihan yung isang tao kahit hindi mo alam ng full yung story. Basta alam mo lang na nandyan ka, alam mo na nagre-respond naman siya sa paraan na kaya niya, nandun, respect yung tawag doon. So, bigyan siya ng spasyo, wag natin take personally kung sakali na may mga bagay siya na hindi pa niya ready pag-usapan. So respect goes both ways. Gusto mo Yeah. nirespeto ka ng anak mo, ng younger generation, irespeto mo rin sila. Yes. So, yun. So, paano ang question nga lang dito? So, gaano ako katagal mag-aantay? Oh, yan. Di ba, yun yung concern naman ngayon. Well, every now and then, pwede mo naman siyang i-check-in. Nak, ngayon, ready ka na ba pag-usapan? Okay ka lang ba? So, paano ba? Yun, pwede naman yun. Parang sino-check mo lang din siya kung... Or unsolicited advice. Pwede ba yun? Well, Nag-sit down lang kayo. oo. Alam mo, nung bata ako, ganito, ganon. And one of the things I've learned, unsolicited advice. Pero ganon ang Dati- delivery. Oo. Pwede naman siya siguro kung nakikita mo close talaga kayo ng bata, pero minsan kasi ang hirap dahil yung mga Gen Zs tsaka millennials ngayon, parang pwede nilang i-take personally yun na parang, hindi na naman siya nakikinig, parang issue na naman niya or ino-open na naman niya or inaagaw niya sa akin yung spotlight. So siguro pwede siya na mag-share ka lang ng kwento mo na naalala mo, pero hindi pertaining doon sa kanya. Alam mo yun, nagkukwento ka lang, Oh, parang chit-chat. kwento. Kaya nga, oh. Pwede yung ganon. Oo. Pero wag sana dun umabot sa point na, after mong ikwento, kaya dapat ganito gawin mo. Ayan, Wag yan pala iwan. Pwede Sige share nga. lang. Nandito lang tayong ganyan. Bigyan mo nga ng tips ang mga nakikinig sa atin ngayon. Oo. Yung solid tips, no? 1, 2, 3, 4. Paano ba nila matitiyak na yung maski pa paano nurturing and loving yung environment sa bahay? Yeah. So, pwede natin gawin na, yon maging safe space. Paano ba maging safe space? Una dito, nagbibigay tayo ng tamang space dun sa isang tao kung hindi sila ready pag-usapan yung mga dapat pag-usapan. So, yun yung una na nagbibigay tayo ng spasyo. Pangalawa, pwede rin na sinusubukan din natin na magkaroon ng, alam mo yun, nag-share tayo ng mismong experiences natin. Pero hindi sa paraan na parang laging nagiging spotlight yung sa atin. So, matuto tayong makinig. Yun yung pangalawa natin, no? Kapag merong problema isang tao, pwede tayong makinig, pwede tayong mag-share, pero hindi dun sa point na lagi nating sinishare yung, parang ginigiit natin yung mga advice natin sa kanila. Tsaka kung ano yung gusto natin. Kung anong gusto natin. So, pangatlo din, syempre, importante na chine-check-in din natin sila. Kahit di natin pakiramdam na kailangan nila tayo, kinukumusta natin sila. Kasi ganun may times na parang feeling natin,
kakausapin lang natin yung isang tao kasi feeling natin may problema sila or kailangan nila tayo. So, importante dapat normalize yun na nandun sa relationship yung kailangan man tayo o hindi, nakikipagkwentuhan tayo. Kaya nga natural yung sinabi mo na parang hindi siya parang nakaka-invalidate kapag nakasanayan na ninyo nagkukwentuhan lang kayo. So, every now and then nagkukwentuhan kayo, hindi siya nakaka-invalid dun sa isang tao kasi parang lagi nyo naman siyang ginagawa. At hindi naman niya natatake na parang pinapakailaman mo siya kasi nakasanayan na ninyo. So, third is, inormalize niyo yung mga conversations kahit may hirap. So, paano yun? Like, anything. Basta i-share nyo lang. Wala namang tamang way kung paano magkwento. Kung meron ka lang nabasa, meron kang gustong malaman, share mo lang sa kanya. Pag may di ka naintindihan, communicate mo sa kanya. May nakita ko last time na ganito, na may bata daw na, nagpakamatay, ganun. Ganun ba talaga yung mga generation ngayon? Gusto kong maintindihan. So, pwedeng ganun, di ba? Hindi yung kunwari mayroon ako nakitang parang balita, nagpakamatay. So, wag mong gagawin yun So, Yan. so, hindi safe space yun kasi parang wala siyang opportunity na parang, paano kung may nararamdaman na akong ganun? Paano kung suicidal ideation ako? So, pag nag-share ba ako nito, baka ma-invalidate ako. So, yung ganun, instead of saying na, wag mong gagawin yun although nandun yung care tsaka yung takot, baka mas maganda, paano nangyayari yun? Gusto ko maintindihan. Kasi baka may pinagdadaanan yung anak mo, di mo alam. 'Di ba? Dahil pinangunahan mo na wag mong gagawin 'yan, mafi-feel niya na, hala hindi siya open pag-usapan. Pwede niya i-take 'yan na hindi ka open pag-usapan, hindi ka ready kasi hindi mo maintindihan. So, parang pag nag-share siya na Yun. anything na related doon, baka ma-feel niya na matatakot ka. Tapos ano na 'yun, lahat dapat i-against mo na, parang gano'n yung mangyayari. Kanina pinag-usapan din natin at doon naman tayo sa other side. Ito yung parental side. Ito yung elderly side. Yung Oo. tita, tito, yung person of authority. Oo. Paano ngayon kung ang ilalagay naman natin is the other side, the child, Mm-mm. 'di ba? So kung yung child naman, sabi natin kanina, decide, when I say child, the younger one, you can be an adult and still be a child to them, 'di ba? Ikaw ang nag-walk out because sabi mo nga you need space. Oo. Pero what if traumatic yung reason, nagkaroon ng galit, nagkaroon ng event, so lumayas ka na may anger. So is it still possible to create space and forgive? Yung yung bata, magpo-forgive siya? Yeah, kasi umalis na ako sa'yo Either I wanna leave because I need space, or nag-leave ako dahil nagtampo ako, nagalit ako. Oh, I think valid din naman yun, no? Asa na yun nga lang, hindi siya tinetake na personal ng mga tao na. Kaya lang, kahit anong sabihin natin, yung galit mo na yun, Nagiging personal magiging personal talaga siya. Sa mga taong umalis at nagalit sila, valid yung nafe-feel ninyo. Hindi ka masamang tao kapag nagagalit ka. Actually, importante yun para matutunan mong i-accept yung situation. Correct. So, yung forgiveness na sinasabi natin, outcome lang yun kapag natutunan na talaga nating matanggap yung sitwasyon at kapag ready na tayo. So, hindi siya dapat na papatawarin ko siya para din naman sa akin yun. Hindi yun ganon. So, So hindi pilit. Hindi pilit. Hindi pwedeng Dapat force. proseso siya. Ayun. Oo. So, And yung process na yan, walang timeline. yes. Hindi walang pwede yung 3 days forgive. Walang ganon. Oo. Kasi pwede naman yun na may sama ka ng loob. Kuwari, nakikipag-interact ka pa rin naman, pero may sama ka ng loob. Ginagawa mo yung responsibility mo or kung ano man. Pero alam mong hindi ka pa rin niya napapatawad. Pwede naman yun. Ano naman ang tips mo for these people na feeling nila na trauma sila dun sa bahay nila? They weren't loved enough. May ganun may moments na umalis sila. How can they heal? How can they start that process? Anong tips? Makakatulong talaga dito kung medyo traumatic na talaga yung sa bahay. Humiwalay ka. 'Di ba? Kasi kung nandun ka pa rin, mapapaalala pa din yan. Kaya baka patuloy pa rin yung nangyayari na yun. Repetition pa rin Reminders siya. May reminder, tapos may repetition ng bigat nun sa'yo. So, ganun, na mas maganda na magkaroon ka ng distansya. Pero kung di mo pa kaya, kahit emotional aspect, pwede mong subukan. 'Di ba? Na parang hindi ka masyado nakikipag-interact. Kung ano lang yung kaya mo na interaction sa kanila, yun lang yung gawin mo. Nakaka-lead ba to sa PTSD? Pwede. Oo. Pero Kasi traumatic yung event. Oo, pwede. Kaya maganda na mag-consult din sa mental health professional kasi yung healing na to, ganung level na siya, pang mental health professional din siya para ma-workout din siya. So, at the same time, bukod dun sa space na yon, i-make sure mo na meron ka mga ginagawang mga strategies na bumabalik din sa'yo. Alam mo yan, para makapag-recover ka, mabalik mo ulit yung tiwala mo sa sarili mo kasi na-break ka na ng traumatic situation na yon. Pwedeng nawala yung tiwala mo sa sarili mo, 'di ba? Yung kumpiyansa, Yung self-worth. yung self-worth mo, 'di ba? So, para maibalik yun, importante na slowly
mag-isip ka ng mga paraan para maibalik mo ulit yung tiwala na yun. Ano ba yung mga bagay na magpapagaan sa'yo? Ano ba yung mga bagay talaga na gustong-gusto mong gawin? Kung sakaling, kung kunwari, may yung magical question na, kung okay ang lahat, ano yung una mong gustong gawin? So, kung ano yung sagot mo na yon, gawin mo siya, 'di ba? Pwede mo siyang ipagpatuloy, pwede mo siyang gawin. And then siyempre make sure na okay yung ano mo, yung may mga self-care strategies ka na ginagawa para kahit papaano bumabalik sa yung ano mo, yung nasa-spend mo, 'di ba, na energy, na time. So ibabalik mo Correct. lahat yun sa sarili mo tapos magkaroon ka din siyempre ng pagkakataon na palawakin din yung mundo mo. Baka yung safe space mo, baka hindi man sa tahanan, sa labas ng tahanan, may mga kaibigan ka, katrabaho, na pwede mo naman pagkatiwalaan. So ngayon na ikaw ay mag-decide ka you want change, nag-decide ka you want to be a better person, you want to be free. Yun eh. Sometimes yung sobrang love nakaka-suffocate. Di ba? Hindi ka na makahinga. So, you wanna break this cycle. Oo. So, ano ba ito in practice? Would you give them tips in practice? At saka, ano ang contribution ng tips na ito? Kumbaga, how does this help them shape a more nurturing, compassionate, and safer environment para naman sa future kids nila, sa kanilang Kung mga sakali, sa kanila. magkaroon sa pamilya. So, Kanina kasi may tips ka for the parents. Ngayon naman for Oo. the children, for the younger ones. So kung gusto mong ma-break itong ganitong klase ng cycle, maganda na malaman mo muna kung gaano din ka-safe sa'yo ngayon kung sakali nahihiwalay ka. Paano bang paraan mo gustong dumistansya? So, hindi naman kasi lahat ng kids kaya din dumistansya in terms of physical, no? Like yung distance talaga. Syempre yung mga ganyan, nasa loob pa rin ng tahanan, di pa rin sila totally okay. So, number 1 dito, identify mo kung ano yung pinaka-safe sa'yo ngayon at realistic na kaya mong gawin. Emotional space ba yung kaya mo for now? Kasi pwede rin naman. So, para maiwasan yung medyo toxic na interaction sa kanila, alamin mo kung papaano ka lang magre-respond sa paraan na hindi rin triggering sa'yo, triggering sa kanila. So, ibig sabihin nito, baka makakatulong dito, less frequent na interaction lang muna. Yung mga ganun, alamin mo kung ano yung safe sa'yo ngayon, which is yon, emotional ba? Tapos, papaano siya magli-lead dun sa physical na distance. So, syempre, pwede mo i-consider dito yung finances mo. So, kailangan i-raise mo sa awareness mo kung ano yung mga kakayanin mo or dapat mong i-prepare para eventually magawa mo yung gusto mong mangyari na maging independent ka at physically malayo ka na doon sa family mo na yon. Pwede yon. So, number 1, na-mention ko, yung safety mo. Pangalawa, maganda na magplano ka doon sa na-mention ko kanina. So, ano-ano kaya yung mga bagay na pwede mong gawin na kung saan magagawa mo ng maging independent eventually sa kanila. Pangatlo, kung medyo toxic yung sa bahay, maganda na maghanap ka ng support system, emotional and social support na labas dun sa family. Ano yon? Kaibigan, katrabaho ba to? Kung estudyante ka, mga classmates mo, teachers mo, may guidance counselor ba na pwede mo makausap para mas matulungan ka? Pwede ba maaga ba magtrabaho ka para makapag-ipon ka? So, ganon, no? Maghanap ka ng support system na outside sa family mo na may mga groups or community na pwede mong salihan para maramdaman mo na mas gumaan yung nararamdaman mo, 'di ba? Hindi laging mabigat kasi usually pag focus lang tayo sa family, yun lang yung nakikita natin. So pag may problema doon, buong araw natin affected na siya. So yung makita mo may mga options ka. Pang-apat, so after mong makita na may emotional and social support ka, nagta-try ka na din na mag-set ng goals para magawa mo yung pagiging independent, pwede din eventually na tingnan mo pa yung aspeto sa sarili na matutulungan ka lalo, no? In terms of, halimbawa, sa physical self-care, emotional self-care, spiritual self-care. So, yung iba't ibang self-care strategies na pwede mong gawin, good habits, para kung sakali, pag naging independent ka na, may mga good habits ka na nasimulan mo na hindi ka na mahihirapan. Kasi yun yung problem natin kapag naging independent tayo, ang hirap simulan kasi parang hindi pala tayo psychologically prepared. So ngayon pa lang, yung mismong lahat ng mga strategies ng self-care kung paano maging independent kahit nandun ka pa rin sa bahay ninyo, simulan mo na. Slowly, halimbawa, laban mo yung damit mo. 'Di ba? Kasi gusto mo maging independent, 'di ba? O try mo muna. Nagagawa mo na ba o maghugas ng pinggan? Hindi mo naman ginagawa yun para sa Magsaing. kanila, 'di ba? Magsaing. Yun yung pinaka mga basic yung gawin yung laundry, magsaing. Survival skills. Survival skills na dine-develop mo. So, pag nagawa mo yung mga basic na yun, pag nandun ka na sa pagiging independent, kayang-kaya mo na yun. Hindi na ganun kahirap kasi may mga habits ka na
prepare sa sarili mo. And hindi na gano'n din kahirap in terms of kung papaano pa mag-establish ng tiwala sa sarili kasi na-ready mo na yung sarili. Nag-experiment ka na. What works, what doesn't work. Oo, doon sa mismong kahit nasa tahanan ka. Kasi hindi naman porket nasa tahanan ka hindi mo kayang gawin yung mga bagay na yun. Kayang-kaya mo. Talagang preparation ang tawag. Preparation talaga siya. So, ayun kasi minsan yung sabi ko nga yung number 1 which is safety, kapag sinimulan mo na kasi kagad na gusto mong umalis, lalong nag-i-intense yung away So, baka mamaya, instead na makaalis ka kaagad, wala, i-hold ka din lalo. Correct. Tapos baka tumindi din lalo yung pagtatalo. So, minsan, may mga pine-prepare tayo na hindi mo man kino-communicate, pinaplano mo siya ng mas maayos. So, yung safety na number 1 na na-mention ko, importante yan para masundan mo yung lahat ng mga steps na na-mention ko. Awesome! Yan, okay. Kompleto, Ricardo's yun, mga kaibigan, ha? Pag hindi nyo nakuha lahat, i-replay nyo lang, panoorin nyo ulit itong episode na ito. Ganun lang kasimple yan, mga kaibigan. So, ngayong buwan ng Pebrero, maalala natin that love is not always about having a jowa, a romantic love. It's not always that. It can be self-love. It's family love, di ba? It's love of friends. It can be brave. It is absolutely restorative in the proper setting. And it can be healing. So sa pamilya, mga kaibigan, minsan kailangan lang nating piliin ang boundaries. Huwag nating isuffocate yung ating mga minamahal sa sobrang pagmamahal. At ang emotional safety, kahit mahirap yan, mga kaibigan, pangalagaan natin yan. Importante po yan. At sa pagpili nito, nagkakaroon tayo ng chance na ma-break ang cycle of pain at may pakita ang tunay na compassion, ang tunay na empathy, hindi lang para sa mga kapamilya natin, hindi lang para sa mahal natin, pero higit sa lahat para sa sarili natin at sa ating future generations, di ba? So maraming salamat. Thank you Rian Portugues for guesting at yung mga insights mo talagang ayos. Yung mga parents dyan, yung mga future parents dyan, marami kayong matututunan dyan sa what's next in my life. Parang ganun, what's next for us. So, any parting words, again, para sa ating mga listeners? Dahil ang pinag-usapan natin ay pagmamahal, so i-reminder natin ay ang pagmamahal ay mapagpalaya. Kapag mahal mo siya, hindi mo siya kinokontrol. Diba? Kapag mahal mo yung isang tao, hinahayaan mo siya mag-grow sa paraan niya. So, ulitin natin yun. Ang pagmamahal ay mapagpalaya. Yun yung tatandaan natin. Okay, ayos. Okay, so mga kaibigan, at the end of the day, I hope you realize that true healing is not about distance. It's not about boundaries. It's not about redefining love. But it is all of these things together, especially if they are glued together by honesty, compassion, and safety. Kaya piliin natin ang love na nagpoprotekta sa atin, sa ating mga minamahal at sa future generations. Kahit gaano man ito kahirap, kasama po yan sa proseso. Love that heals is love that lasts. At ito ang pwede nating i-celebrate ngayong buwan ng Pebrero sa araw ng pagmamahal. So subscribe and follow us sa YouTube, Spotify, TikTok, Facebook, Instagram, and kung ano-ano pa nating social media platforms. I-share nyo naman to sa mga kaibigan nyo para malaman nila na, meron palang pwedeng pakinggan na makaka-relate ako at may mga solusyon dito na mapapakinggan natin na pwede natin i-apply kahit paunti-unti sa ating buhay. Mga kaibigan, always pause, always ask, always wonder, what's next? This is Crossroads Media.